meron akong impormasyon bagong-bago. Ngayon lang ito lumabas. Alam ko, isa ako sa mga unang nakatanggap nito. Magkakaroon ng meeting ang NUP sa Soler. At ang isa sa mga dadalo ay si Bam Aquino. Kita nyo? Yung partido na NUP, which is now one of the dominant parties in Congress, will be having a meeting at ang kanilang magiging isa na kasama ay si Bam Aquino. Ang formal na magsasanib pwersa ang Pink at ang Marcos. Can you imagine, during the time of Cory, kung paano nila prinosecute at hinabol ang mga ari-arian ni Marcos na ninakaw sa Kabanang Bayan. And because of that, the Marcoses gained experience. Nakakuha sila ng experience. And now, magpatuloy man sila magnakaw, alam na nila ang gagawin nila legally. Why? Meron na silang experience on how to deal with plunder and all graft and corrupt cases na pwedeng i-file sa kanila after ng administrasyon ni Marcos. But you know, they are already preparing. So what are they preparing? Wala silang kandidato against Sara Duterte. Kaya ang gagawin nila, they will do everything they can to eliminate Sara Duterte through impeachment or any other means para hindi ito makatakbo. But you know, madami ang mga DDS. Can you imagine yung pagpapirma na kami naman? Diba? Dami talagang pumipirma and they are emotional sa kanilang pagpirma. They are very emotional kasi nga hindi nila talaga matanggap yung nangyari sa dating Pangulong Duterte. And now, nakikita yan ng kalaban. That is why they will do everything na hindi makatakbo si Sara Duterte. Because if it happens, hindi talaga sila mananalo kahit ano pa ang gawin nila. Now, itong mangyayari na NUP will already be a testament of the unity between the Pinks and the Loyalists na hindi natin talaga maisip na mangyayari because of the animosity between the Marcoses and the Aquinos during the time of martial law and immediately after the martial law. And in fact, during the time of Pinoy, panahon ni Pinoy, di ba? Talaga namang binibira pa rin ng binibira ni Pinoy yung mga Marcos. Isa doon yung hindi niya pagpayag na mailibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. But you know, the sad truth happened. Yung nagpalibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani is now being persecuted by the Marcoses, and yung mga nag-persecute sa kanila noong panahon ni Cory at panahon ni Noynoy, yun na yung kaibigan nila. Alam nyo, this goes to show how feeble-minded and how we forget experience. Pero isa lang ang matibay. Ang mga DDS hindi talaga bibitaw sa mga Duterte. Hindi talaga ito maglilipat ng bahay. They will remain with the Dutertes. Why? Experience has already taught us having a president that is Duterte is much more better than having hundreds of Marcoses and hundreds of Marcos. Diba? Paano? At bibiyahe pa tayo. Sayang ang mayot. Kape.